Paano ka magpapasalamat sa Diyos kung madami kang problema? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Brother Jerry de la Cruz. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa providence. Providence. Ano po ba yung providence? Providence is the doctrine that God governs all things at all times. He not only created the universe, but also sustains it, directs it, and works through every detail, great or small, for His purposes. God's meticulous sovereignty. He upholds, directs, and ordains all things, from the rising of the sun to the fall of a sparrow. God's providence is not random or cold. It is personal, wise, and good. For the believer, this truth brings deep assurance. Nothing happens outside of the control of our loving Father. Now, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 6 verse 26. Sabi niya dun sa mga taong nag-aalala, yung madaming problema, yung madaming mga pagsubok, yung pasan-pasan nila yung maraming mga bigatin sa buhay. Sabi ni Jesus Christ sa kanila, look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Tingnan niyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? Now, dito po sa verse na ito, may maunawaan natin na si Jesus Christ mismo nagtuturo ng God's providence. Ibig sabihin, sa buong creation, yung pinaka-detalye, kahit down to the very detail, kontrolado ng Diyos. Kahit yung pagpapakain sa mga ibon, kumakain sila, according to Jesus Christ, kumakain yung mga ibon not because they want to eat, not because they have food to eat, but because God feeds them. Ibig sabihin, pag may nakita ka dyang ibon na tumutuka, no? Dumapo sa puno, tapos may dala, huwag mong isipin na nangyayari yun outside of God, na parang hindi alam ng Diyos yung nangyayari na yun. Actually, God is feeding them. Ang Diyos ang nagsusustain sa kanila. So, yun po yung providence. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, wala nga nahuhulog na isang sparrow eh. Yung ibon na nahuhulog na nagugulat ang Diyos, ba't nahulog yung ibon? Ba't namatay ibon? O bakit nalagpak yung ibon? Lahat ng nangyayari sa buong creation, alam ng Diyos. Mula sa kaitaasan hanggang sa kailaliman ng pinakamalalim na dagat, at lahat ng mga creatures doon, lahat ng mga bacteria, kung ano man ang meron doon sa ilalim ng dagat, alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos kung gaano karami yung bacteria dito sa mundo. Alam ng Diyos kung gaano karami yung mga bituin sa mundo. Alam sa buong creation, at alam niya rin kung ilan ang strand, ilang piraso ng buhok yung meron ka ngayon, no? Yung iba sa atin mabilis lang bilangin, konti lang yung buhok. Pero yung iba sa atin ang kapal-kapal ng buhok. Kahit konti, marami yung buhok mo, alam ng Diyos yun kung ilan. Ganun ko po ka all-knowing ang Diyos, at the same time, He's sustaining all things. Kaya pag konti na lang buhok mo, kung ilan man yang nandyan sa ulo mo, yun yung sinusustain ng Diyos, no? Alam ng Diyos kung ilan, gaano karami yan. At pag may nahulog doon na isa, alam din ng Diyos yun. And lahat, hindi lang basta alam ng Diyos, within the control of God. Ibig sabihin, walang nangyayari outside of God's will. Kaya po ito yung katuruan natin ngayong araw. Number 1, God sustains the universe down to its tiniest atom. So, yung buong universe, sobrang lawak po ng universe, no? Yung pinakamalapit nga na star, or pinakamalapit na planeta, hindi pa natin nararating. Sipin niyo po yan, pinakamalapit lang na planeta. Tapos yung pinakamalapit na stars, I don't know how many billions of years. Kung sobrang bilis na ng travel mo, hindi mo pa rin mararating. Parang napaka-imposible talaga makapaglakbay sa universe. Kasi isipin mo nga mabuti.
Paano yun? Di ba? It takes billions of years para lang makarating doon. Tapos yung buhay natin, kakapiraso lang. Kaya pag tinignan mo yung kalawakan, ma-amaze ka eh. And how much more yung creator pa. The creator of all things. So, God sustains the universe down to its tiniest atom. Mula sa universe, sa pinakamalaking mga planeta at mga galaxies, hanggang sa mga bakterya at pinakamaliliit na mga atom at cell ng ating katawan. We have trillions of cells. Para mga 17 trillion sa katawan lang natin na ito. Lahat po ng yon, sinosustain ng Diyos. Ibig sabihin, walang mangyayari, walang cell mo yung mamamatay na hindi alam ng Diyos. Not within the control of God. Pangalawa po, God directs all of history to His ultimate purpose. Yung buong history po ng sangkatauhan, ano po yan? Dinadirect ng Diyos ayon sa kanyang ultimate purpose. Ano po yung ultimate purpose? Na yung buong creation natin magkaroon ng katubusan at lahat po tayo ay mapupunta sa isang perfect world na sumasambat nagpupuri sa Diyos. At all the nations will bow down and worship God. Yun po yung dulo ng history natin. We will have fellowship with God. And we will become, perfect. Meron tayong perfect fellowship with God. Perfect communion. And number 3 po, God governs over the presence of evil. Now, gusto ko pong i-emphasize to, na yung Diyos, gino-govern niya pa rin. Kahit na si Satanas. Kahit na yung pinakakarumal-dumal na kriminal. Hindi nakakakilos yon outside of God's will. Outside of God's plan. Alam niyo po, si Satanas, marami po tayong mga verses dito, no? Didetalyan po siguro natin to sa additional video natin. Dito po sa Genesis chapter 50 verse 20, ito po yung panahon ni Joseph. Si Joseph po ay ginawa ng masama ng kanyang mga kapatid, pre-name up ni Potiphar, ng asawa ni Potiphar. Ginawa ng masama kumbaga victim ito si Joseph. Pero lahat namang nangyayari sa kanyang buhay orchestrated by God. Yes, yung mga masasamang tao, they did it according to their own bad intention. Masama yung iniisip nila, ginagawa nila. Pero, hinahayaan ng Diyos lahat yon, dinadirect ng Diyos lahat ng mga nangyayari na yon para maitanyag ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Joseph. Nung inangat ng Diyos si Joseph, ginawang pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng Ehipto, nakita ng mga tao na merong Diyos na kumikilos sa buhay ni Joseph upang gamitin si Joseph para iligtas ang maraming tao. Ganon din po sa Acts chapter 4 verse 27 to 28, si Joseph po ay larawan lang ng Kristo, ni Jesus Christ, na siya yung pinagtulungan, ginawa ng masama nila Pilato, ng mga Israelita, leaders of Israel, mga elders, tsaka yung mga priest, na kinainggitan si Jesus, pinapako siya sa krus, pero lahat po ng yon ay nangyari within the will of God. Yes, maraming mga taong masasama. Si Satanas, napakasama ng isipan ni Satanas. Pero kahit yung evil, dinadirect ng Diyos, gino-govern ng Diyos para hindi sila makalabas sa ultimate plan ng Diyos. Sa theology po kasi tinatawag namin tong decreed will. Yung overall plan of God. Meaning to say, kahit si Satan, dito sa Job chapter 1 and 2, hindi siya makagawa ng kasamaan na hindi niya muna hihingin yung permission ng Diyos. Kaya nga maganda yung teaching ng Job chapter 1 and 2 Lahat ng nangyayari sa buhay natin, ano man ang mga pasan-pasan natin, ano man yung mga problema natin, lahat ng iyon ay merong permission ng Diyos. At hindi bibigyan ng permission ng Diyos yan kung yung problema mo wawasak sa buhay mo, no? Hindi magbibigay ang Diyos ng permission na mangyari sa buhay mo kahit gaano pa kasama yan, kung hindi yan kayang gawin ng Diyos o i-direct ng Diyos para sa ikabubuti natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya po, ang ganda ng katuruan ng Book of Job. By the way, Book of Job is about wisdom. Magkakaroon ka talaga ng karanungan. Kaya po, tatalino ka.
maging marunong ka. You will become wise when you read the book of Job. Kasi dito makikita natin na kahit pala may problema ka, kailangan mo lang ituon yung sarili mo, yung isipan mo, yung focus mo sa Diyos na siyang may control ng lahat. Kahit yung problema mo, nangyayari yan within the will of God. Now, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? So, number 1 po, glorify God for His providential care. So, ano po ba yung providential care? Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa atin, kahit ang dami-dami mong problema, makakapagpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Kasi lahat ng ibinibigay sa iyo ng Diyos, pinapahintulot sa iyo ng Diyos. Hindi ibig sabihin, inabandon ka na ng Diyos at pinabayaan ka na niya sa problema mo. God is caring for you. God cares. Sabi nga ng sulat ni Pedro, cast your burdens upon Him because He cares for you. Nagmamalasakit ang ating Diyos. And yung providential care ng Diyos, binabalot tayo. Sinosustain tayo. So that's number 1, glorify God. Sambahin mo pa rin ang Panginoon kung paano si Joseph sumasamba sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Kung paano si Prophet Daniel ay pinapaligiran ng mga leon doon sa yungib kung saan siya itinapon. At puro leon at panganib at kung isipin mo, yun yung lugar kung saan dapat ka nag-aalala. Pero si Daniel, si Prophet Daniel, imbes na mag-alala doon sa in the midst of panganib, in the midst of danger, ang ginagawa niya, sumasamba pa siya sa Panginoon, nananalangin pa siya. So, glorify God for His providential care. Mas masarap sumamba sa Panginoon sa gitna ng problema. Mas masarap magpuri sa Panginoon sa gitna ng bagyo. Kasi ramdam mo talaga na yung providential care ng Diyos. Pangalawa po, grow in God's sustaining grace daily. Lumago po tayo sa sustaining grace ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kahit anong pagsubok yan, kahit anong dinadanas mo, hindi ka dapat mag-alala because God's grace will sustain you. Ito po yung sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6. Pag tinignan niyo po ito, it's all about not worrying in life. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Tapos verse 26, sabi ni Jesus Christ, look at God's providence. Pati mga ibon pinapakain niya. And then verse 28, sabi ng Panginoon Jesucristo, look at God's providence again. Tingnan niyo yung mga, nakikita yung mga bulaklak dito sa field na yan. Yan yung pandamit ng Diyos sa field na yan, sa parang na yan. Di ba napakaganda? Tingnan niyo, si Solomon nga, hari na yun eh. Pero hindi nakapagdamit ng kagaya ng ganyang klaseng parang dinadamitan ng Diyos minsan yung mga bundok at mga parang, ang ganda-ganda. God sustains them. Ikaw pa kaya na anak ng Diyos? Napakaganda po nitong Matthew chapter 6. Talagang hindi ka mag-aalala sa buhay pag naunawa mo yung providence ng Diyos. Verse 34, therefore do not worry about tomorrow. Huwag ka na mag-alala patungkol sa bukas, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ito po ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag mag-alala. Grow in God's sustaining grace daily. God will sustain you. And number 3, give thanks to God in all circumstances. Sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit ang daming alalahanin. Worship the Lord. Thank the Lord. Meron pong God's providential care na bumabalot, nagsosustain, at tumutulong po sa atin. Sabi ni Jesus Christ, don't worry. There is God's providence. Para po sa ating discussion, para mas lumalim po tayo rito, no? How should God's providence shape your attitude in times of hardship, sickness, pain, and even the presence of evil? Panahon na may sakit ka, paghihirap, merong ginagawa ka ng masama, paano nakakatulong sa'yo o nag-shape ng attitude mo yung providence ng Diyos? At samahan niyo po ako sa panalangin. Sovereign Lord, I praise you for your wise and loving providence. You rule over all things with perfect wisdom and power. Even when I do not understand, I know you are working all things for good. Help me to walk by faith and not by sight, to trust your hand
in the light and in the dark. Teach me to rest in your control, rejoice in your care, and submit to your purposes. You are not distant or passive. You are near, involved, and faithful. Be glorified in all things, even in my waiting and wondering. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Brother Erwin na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po yung natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.